Magandang araw mga bata! May lumiban ba ngayong araw na ito? Magaling kung ganon. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin, ano muna ang ating madaling tinalakay? Magaling! Bago kong umpisahan ang ating talakayin, gusto ko lang malaman kung ano ang alam nyo na mga kagamitan na ginagamit sa pananahi sa kamay. Narito ang mga ilang katanungan. Magtaas lamang kayo ng kamay ang gustong sumagot. Naintindihan ba mga bata? Okay, magaling. Number 1. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng tela. A. Medida. B. Didal. C. Gunting. D. Emery bag. Tama. Letter A. Medida. Number 2. Tinutusok dito ang karayom kapag hindi ginagamit upang hindi kalungangin. A. Sewing box. B. Pin cushion. C. Emery bag. D. Didal. Tama. Letter A. Sewing box. Naranasan niyo na bang manahi? Ano-ano ang mga kagamitan na ginagamit ninyo sa pananahi sa kamay? Ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng kagamitan sa pananahi sa kamay. Una dito ay ang medida. Bago gupitin ang telang tatahiin, dapat sukatin muna ito gamit ang medida upang maging akma ang sukat nito. Sumunod naman ay ang gunting. Gumagamit ng angkop at matalas na gunting sa paggugupit ng tela na tinatapal sa damit na punit at damit na susursihan. Pangatlo naman ay ang karayom. Ang karayom ginagamit sa pananahi dapat magkasing kulay ang sinulit at tela o damit na pinatahi. Pang-apat, didal. Ito ay sinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayom sa pagtatahi. Sa ganitong paraan, maiiwasan na matusok ng karayom ang daliri. Pang-lima naman ay ang pin cushion. Pagkatapos gamitin ang karayom sa pagtatahi, mainam na ito ay ilagay sa pin cushion. At ang panghuli naman ay ang emery bag. Itusok ang karayom sa emery bag kapag hindi na ito ginagamit, upang ito ay hindi kalawangin. Ngayon ay alam niyo na ang iba't ibang uri ng kagamitan sa pananahi sa kamay. Dapat yung tandaan na kapag tayo ay nananahi, dapat maging maingat tayo sa mga kagamitan na ginagamit natin. Katulad na lang ng gunting at karayom upang maging ligtas tayo sa ating habang tayo ay nananahi sa kamay. Meron ako ditong inihandang mga katanungan upang malaman ko kung naunawaan ko ba ang ating tinalakay ngayon. Panuto. Unawain ang mga sumusunod na tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Tinutusok dito ang karayom kapag hindi ginagamit upang hindi kalawangin. A. Sewing box. B. Pin cushion. C. Emery bag. Number 2. Ito ay ginagamit sa paggugupit ng tela. A. Gunting. B. Sinulit. C. Didal. Pangatlo, inilalagay mo ito sa iyong gitnang daliri upang hindi matusok. A. Karayom. B. Didal. C. Pin cushion. Pang-apat, ito ay magkakasamang gamit sa pananahi. A. Karayom at sinulit. B. Didal at medida. C. Emery bag at didal. At ang panghuli ay ito ay ginagamit natin na panukat sa tela. A. Didal. B. Medida. C. Sinulid. Tapos na ba ang lahat, mga bata? Ngayon, ipasa niyo sa harapan ang inyong mga kasagutan. Alam niyo ba ang kahalagahan ng marunong manahi sa pamamagitan ng kamay? Tama. Dapat
dapat maging maingat tayo sa paggamit ng mga kagamitan sa pananahit sa kamay, katulad ng karayom at saka ng ting. At saka kapag meron tayong napunin na damit at nasira na damit, maaari natin itong ayusin sa pamamagitan ng pananahit sa kamay. Para sa ating takdang aralin, magdala ng mga kagamitan sa pananalin sa kamay na makikita sa inyong bahay. Naunawaan niyo ba ang ating pinalakay, mga bata? Kung ganon, ay dito na natatapos ang ating aralin. Pwede na kayo magsiuwi.